Good day mga kahasang. So ang video natin gagawin ngayon is update ng ating Muina culture. Yung part 1 is about sa pag-start natin ng Muina culture, at yung part 2 naman is yung pag-update ng pag-success o pag-boom ng ating culture. So ngayon, as requested by the mga kahasang na nagsasubscribe natin, nagsusupport sa atin, is gagawa tayo ng video tungkol sa kung paano magtagal yung Muina culture natin. At least 2 weeks up to 1 month. So before that, shout out ko muna tong mga nagpapa-shout out. Si Dr. Crimpy. Shout out sa iyo, sir. At saka si Sir Nico Suganov. Shout out din sa iyo, sir. Sana maganda yung pag-aalaga natin ng mga isda. Mga hobbyist, shout out sa lahat ng mga hobbyist dyan. Okay mga kasang, 3 PM dito ngayon. So ngayon tayo mag-harvest at magpapakain ng ating muina. So bago tayo mag-start ng pagpakain ng muina is konting review muna sa ating green water. Ito na yung green water natin ngayon mga kasang. Bagong gawa ko ito kahapon. Itong dalawa din, yan. Nasa itaas pa yung rice bran o tahop. Ito yung old culture ko na muina. So hindi masyado klaro. Kasi ang nangyari nito mga kahasang is nag-film yung itaas. Kaya hindi masyado klaro. Ito yung isa. Ito yung i-harvest natin ngayon. Ayan. I-harvest natin at the same time papakainin natin para yung method na gagawin ko is masubukan din ng ibang hobbyist. Hindi man ito perfecto, pero tsak makakatulong ito sa ating mga hobbyist na gusto mag-try. So ito bagong open ko ito 2 days ago. At saka ito, yun nga problema ko ngayon, nag-film yung itaas. May sebo or oil. Pero ayan, kitang-kita nyo is marami pa rin muina kahit na nagkaganyan. Ito ang gagamitin natin para may papakita ko sa inyo yung method ng pag-feed o pagpakain ng ating muina. So tara. O nga pala mga kasang, meron akong bagong setup nasa planggana. Mas madami talaga ang magiging laman nito kung mag-success. So ito, ready na ito para kultura natin ng muina. Napaka-green na. Ito naman, papuntang crush na ito mga kasang. Di ko ito pinapakain. Kasi nga ang plano ko is open culture lagi after pag-boom ng isang planggana. So open bago na naman para unlimited yung source ng pagkain natin ng muina. Pero ito marami pa rin muina sa itaas. So ipapakain ko ito sa gapi ngayon at sa kabeta fry. Ayan, nag-crush na yan. Ito, nasa 1 week na yan from boom. Ayan, bagong green water. At saka dito, ito, green water na gamit ko is corn bran. Tahop mais. Ayan. Bagong experiment ko kung ano talaga mas maganda sa tahop, rice bran or corn bran. Ito bagong open ko ito kahapon para hindi tayo maubusan ng green water. Ito naman new culture ko ito. So kahapon ko to inopen, meron na itong dapya sa ilalim. So wait natin mga 3 days, mag-boom na yan. Ayan, ready na ito. After mag-boom nito, yan ang isusunod natin na green water. Okay? Yan. Kunting review lang yan mga kasang para magka-idea yung iba. Okay mga kasang, una nating kukunin o kailangan natin is green water. So isang bagay yan mga kasang para papakain natin sa ating muina culture. So anyway, merong nag-PM sa akin kung pwede ba itong mineral water bottle empty. Ayan mga kasang, kitang kita nyo is green na green.
Maganda itong gamitin pampag-green water kasi nga transparent yung sa gilid. So papasok lang yung sinag ng araw. So mas mabilis mag-green yung tubig. Okay? So ito ang gagamitin natin na green water. So kukuha tayo dito. Konti lang ang gagamitin natin mga kasang kasi may ihalo pa tayo. Iba. Okay. Tama na ito. Ayan. Green na green talaga. So, tara. Dagdagan na natin ito para may papakain natin sa ating muina. Ito yung muina culture na i-harvest natin. Kukunan natin ng konti or kalahati. Tapos dagdagan natin ng pagkain para masustain at tuloy-tuloy lang yung pagdami ng muina. So kitang-kita nyo, ayan parang mga ugat-ugat sa gilid, sobrang dami nila. So kukunan muna natin ng muina para hindi mag-crush. I-pour lang natin at least makunan ng kalahati. Ayan, may natira pa. So maraming laman ito na muina. So hindi lang klaro sa video kasi nga mababa lang yung resolution ng ating video. Papakain natin ito sa betta fry mamaya. Okay. So next natin gagawin is isa-siphon na natin itong ating muina culture sa ilalim nito. So gamit ang siphon air pump hose to. So hindi pa ako nakabili ng level hose kasi mas maganda yung level hose kasi mas malaki konti. So medyo matagal ang pag-siphon mo nito. Yan. Siphon mo lang yung nasa ilalim. Bakit natin isa-siphon yung nasa ilalim? Yun nga mga kahasang, yung mga patay na green water or mga green water na nagsink sa ilalim, yan ang magkakos ng ammonia. So yung ammonia mga kahasang is yan ang magiging dahilan kaya dahan-dahan na namamatay yung muina sa culture natin. So yan, siphon lang natin yung nasa ilalim. Makikita nyo naman na green yung tubig na lumalabas, meaning yung sa ilalim is yung mga nagsink na green water. So yan, siphon nyo lang hanggang sa pansin nyo na hindi na masyado green yung lumalabas sa ilalim at saka tama-tama lang yung tubig na natira or green, yung pinaggamitan natin ng culture. So tama na yan siya mga kasang. So ito sa ngayon, bawat side is isa-siphon ko muna para sure tayo na yung mga patay na muina, mga green water na nag-sink sa ilalim at saka yung ammonia sa ilalim is madi-drain. Hindi man 100%, at least makukuhanan siya para makasustain yung ating muina. One reason din yan mga kahasang para continuous yung culture natin, dapat ma-siphon natin yung nasa ilalim kasi yun ang magkakos ng pagkamatay ng ating mga muina. Okay, it's done. So next natin gagawin natin ngayon is ipaghalo na natin yung pagkain ng ating muina. Yan, sobrang dami pa rin nila sa itaas kahit nakuna na natin ng almost kalahati. Okay, itong green water, green water na kailangan natin. Next is ito. Ano ito mga kasang? Yung kinilis ng bigas or sa ibang tawag sa Indonesia nito is rice laundry. Yung bago ka magluto ng bigas, 'di ba? Hugasan mo yung bigas mo. Tapos yung tubig itatapon mo. Huwag mo itapon mga kasang. Magagamit natin 'yan para sa ating para sa pagkain ng ating muina. Okay. Ito yung maganda mga kasang na pandagdag na pagkain sa ating muina. Huwag din sobrang dami. Kunti lang siya mga kasang. At least andun yung
Di ba, tatakbo pa ito ng isang araw bago maubos ng amoy na. So may time pa ang green water na dumami pa konti, kakainin nila yung rice bran. Kaya nga napapag-green tayo gamit ang rice bran at fertilizer. As of now, hindi na tayo gagamit ng fertilizer, baka yan pa magiging rason o dahilan mamamatay yung mga muina natin. So konti lang ilalagay natin itong mga kaasang. Yan, tansyahin mo lang. Okay, napakaliit lang mga kasang. So next natin gagawin, ito mga kasang, medyo dapat nating malaman ang tama na, kasi nga kung hindi na mabaho na mapanghi yung green water natin, pwede na natin i-direct yung green water dito sa culture natin. Pero kailangan natin i-check para hindi mamatay yung culture natin. Pero the best thing to do mga kasang is hahaluan talaga natin ito ng tubig. So ang gagamitin nating tubig is ito lang, itong flowing water, so fresh from the bottom of the land. Okay, so ayan, kailangan natin gawin to para ma-sure natin na nababalance na yung ammonia sa, or ang tawag nitong mabaho na amoy ng green water, kasi nga gumagamit tayo ng fertilizer. So kung gusto mong sure, amuyin mo. Pag maamoy mo na yung amoy lumot, or ang tawag nito, lumot ba yan sa Tagalog? Basta hindi na siya mabahong parang mapanghi. So goods na yan siya mga kasang. So ayan lang, kung feel mo kunti lang yung nalagay mo na rice water or pinaghugasan ng bigas, siguraduhin mo lang mga kasang na hindi masubrahan, kasi nga hindi din maganda sa muina. Dagdagan mong kunti. Yan, tansyahin mo lang talaga. Wala akong specific na ratio paglagay ng rice water o pinahugasan ng bigas, kasi nga yan ang pinapakain sa muina sa ibang lugar sa Indonesia. So ito yung method kong gagamitin na na-try ko na at proven ko na. So ayan lang, medyo hindi na siya green, hindi to sa personal na medyo may pagka light green na lang. So i-pour mo lang siya, ganyan lang kadali mga kasang. Itong green water na gamit ko nito mga kasang is, di ko alam kung ano nangyayari kasi nagkaroon ng oil, parang film sa itaas. Makikita nyo naman sa video na parang mga film. So I don't know kung maganda or hindi to maganda sa muina, pero as of now okay naman sila. I don't know for the future sa darating na mga araw. So ganyan lang kadali mga kasang. Okay, tapos na natin pinapakain yung muina natin. So next thing mong gagawin is stir mo talaga ito. Huwag kang matakot mga kasang, stir lang para yung nasa ilalim na hindi natin na-drain na siphon kanina is babalik na naman sa itaas. At saka para naman ma-mix yung tubig at saka yung bagong nilagay natin at magkakaroon din na ng oxygen. Okay, ngayon mga kasang, natapos mo na ang ipakainin. So kailan na naman natin papakainin ulit yung culture natin? Sa napapansin nyo, kalahati lang yung muina na natira. Ng tansya lang natin mga kasang. So kalahati na. So once na makikita mo na naman sila na nasa itaas na sila lahat at saka may maliliit na, it's time to harvest na. Kasi pag hindi mo yan i-harvest, magsiksikan yan sila at mag-crush, sayang lang. So harvest mo sila, kuha ka naman ng kalahati, saipon ka naman sa ilalim, at saka tawag itong papakain ka na naman yung mixture natin, green water, rice water, at saka yung preskong tubig. So
maybe tomorrow or tomorrow afternoon or next day morning. So, tansya ko nito is bukas ng hapon, mag-boom talaga ito mga kasang. Kasi nga, yung nakikita nyo kanina na sobrang dami nila, is napakataba pa nila. Meaning hindi pa sila nag-produce ng maliliit na muina. So, bukas, tansya ko bukas, mag-boom siya. Pag boom talaga, harvest, tapos papakain na naman, siphon, tapos pakain. Huwag nyo na antayin na nag-boom ngayon, bukas nyo pagagawin mga kasang. Kasi pag nag-boom yan, nagsiksikan, halos lahat yung hindi na makaakyat, kasi nga nasarado na yung itaas, is mamamatay yun, kaya mapupunta sa ilalim. So, once na mamamatay yung muina, tsaka andun din yung green water, mayroon ng ammonia, mas tataas pa yung ammonia niya mga kahasang. So, ganun kahirap. Hindi naman siya hirap. At least, yun nga, naghabi tayo para tawag itong nag-culture tayo para may papakain doon sa habi natin. Hindi naman siya matatawag na mahirap kung marami kang free time. So, mas gusto ko lang talaga mga kasang is yung mag-open culture na naman bago. Yun lang. So, kung gusto nyo i-try itong feeding lang, pwede naman i-try nyo. Napakahirap talaga mag-maintain sa ganitong culture o magkukulture ka. Except sa lupa mga kasang, kung gagamit ka ng fish pond, kanal, yan naman talaga normal habitat ng muina. Hindi sila basta-basta nag-crash maliban lang kung mayroong mga poison, mga sabon na sobra ng sabon. Yan. So, ganyan lang mga kasang. I-try nyo lang. Kung may mga katanungan kayo, mag-PM lang kayo sa tawag ito Facebook ko, Carlos Adinyum. Don't forget to like and share naman ang video natin para makakatulong sa ating mga nag-aalaga ng isda na walang makukunan ng live foods.